How the heavenly anthem drowns all music but its own. Awake my soul and sing of him who died for thee, and hail him as thy matchless king through all eternity. Triumphed o'er the grave and rose victorious in the strife for those he came to save. His glories now we sing, who died and rose on high, who died eternal life to bring, and lives that death may die. Those wounds yet visible above, in beauty glorified. Oh, hail, Redeemer, hail, for thou hast died for me. Thy praise and glory shall not fail throughout eternity. Morning! At ako'y nagagalak sa umagang ito na muli ay sasamahan niyo po ako sa ating prayer covenant. Pero bago tayo magsimula, tayo po muna imanalangin. O aming Amang nasa langit, Lord, nagpapasalamat po kami sa inyo, Lord, sa isang mabiyayang umaga na muli ay pinagkalagin po sa bawat isa sa amin, Lord God. Samahan niyo nga po kami, aming Ama, sa pagbasa, sa pagsaliksik ng inyong mga mensahe sa amin, Lord God, sa pamamagitan ng inyong mga salita. Nawa ang mga ito, Lord, ay may sa buhay namin, sa araw-araw namin pamumuhay, o aming Ama. At samahan niyo po kami, Lord, sa buong maghapon, sa mga gawain po namin, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. So, yun nga po, maraming salamat muli at magandang umaga sa bawat isa sa atin. Diba, lagi, every gising is a blessing, diba, sa bawat isa sa atin, lalo na't wala tayong mga nararamdaman sa ating mga katawan, diba?
nagpapasalamat tayo palagi sa Panginoon. So, samahan nyo ako ngayon sa umagang ito sa ating prayer covenant. Ang pagbabasihan po natin ay mula sa Thessalonians chapter 1 verses 1 to 10. So, babasahin ko siya mula sa New King James Version. Paul, Silvanus, and Timothy, to the church of the Thessalonians in God the Father and the Lord Jesus Christ, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. We give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers, remembering without ceasing your work of faith, labor of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of our God and Father, knowing, beloved brethren, your election by God. For our gospel did not come to you in word only, but also in power, and in the Holy Spirit, and in much assurance, as you know what kind of men we were among you for your sake. And you became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction, with joy of the Holy Spirit, so that you became examples to all in Macedonia and Achaia who believe. For from you the word of the Lord has sounded forth, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Your faith toward God has gone out, so that we do not need to say anything. For they themselves declare concerning us what manner of entry we had to you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus who delivers us from the wrath to come. So, sa aking pagkakabasa dito, mayroon akong tatlong bagay na napag-isipan na parang doon tayo, kumbaga, yun ang i-share ko sa inyo. So, una-una ay, how often do I thank God for other believers? Gaano ako kadalas nagpapasalamat sa Diyos para sa ibang mga mananampalataya? Diba? Hindi ako lumaki as Methodista, pero active naman kami sa church noon ng family ko sa Catholic. Pero dito ko lamang naranasan ang pagkakaroon ng care group sa church. Yung care group na hindi lang nagkikita once a week, diba? Kung hindi grupo na talagang may care. Dito ko naramdaman ang magkaroon ng extended family, ika nga. Kaya lubos ako nagpapasalamat sa kanila. Kaya tunay nga dapat natin pinagpapasalamat ang mga kapwa natin mananampalataya, diba? At kasabay din ito, isama natin din sa ating panalangin ng ating mga kapatid na naiiwan pa sa dilim. Dapat tayo na, dito na kumbaga sa estado kung saan nakikilala na natin ang Panginoon, naranasan natin kabutihan niya, ang pag-ibig niya, naway matulungan din natin sila para sila din ay maranasan ang mga ito. Diba? Bilang isang pamilya at mga anak ng Diyos, diba, mas masaya kung lahat ay nasa mabuting kalagayan. Diba tayo habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. Yung ikalawa, in my experience, what kind of power and conviction came with the gospel? Gospel, which literally means good news. Diba? Ito ibig niya sabihin, in the New Testament, it refers to the announcement that Jesus has brought the reign of God to our world through His life, death, and resurrection from the dead. In my own lowest, darkest, and most painful experience, I hold on to Isaiah 41:10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. This gave me hope amidst all the trials and challenges that we experience. Losing a child may mean to others, losing their faith too. Kasi parang diba, magtatanong ka na parang, Lord, bakit mo pinabayaan ang anak ko? Bakit mo hinayaan kami na mga mananampalataya mo na maranasan ang ganitong klase ng sakit? Ibang klase at uri ng sakit, diba? It's near 5 years since we lost ate. But the pain is still the same. But with the help of our loving God, we are gently moving forward,
And yes, still holding on to His promises that He will never leave us and that He will strengthen us. Ikatlo, am I a model for other believers to see and imitate? Diba? Ako ba ay isang modelo para makita at tularan ng ibang mananampalataya? Isang mahirap na tanong, kasi para sa trabaho, minsan, diba, sabi ng boss mo, i-rate mo nga yung sarili mo based ito sa mga criteria na ito. Diba, ikaw, syempre, parang gusto mo, lalabas na best ka, na excellent ka, diba? Pero ang totoo, ang tunay naman talaga na makakapagpatunay or makakapagsabi kung sino ka, ay ang mga katrabaho mo. Of course, hindi naman tayo nagtatrabaho to please or gain the admiration of your colleagues, but of your boss. Kasi at the end of the day, siya naman ang magbigay ng merit increase or dagdag sweldo sa atin, di ba? So, sa tanong, sa taas, tunay nga ang ating Panginoon lamang ang makapagsasabi kung tayo ba ay namuhay or namumuhay na may kabuluhan or naaayon sa kagustuhan niya. Pero syempre, diba, ang panalangin ng bawat isa sa atin ay maging modelo. Maging modelo nga sa ating mga kapwa mananampalataya. Yung bang maging good influencer tayo. Yung tipong makahatak ng isa paakyat sa kaharian ng Panginoon at hindi maging dahilan para ang isa ay mawalan ng gana na maglingkod sa Panginoon. Sabi nga ni Pastor Balang, diba, ng Evangelistic Night, anong amoy natin dapat sa katabi natin? Diba? Dapat tayo ay amoy nagpapala at amoy pinagpapala tayo. So mga kapatid, mga kaibigan, mga kapamilya ko po sa St. Paul United Methodist Church, happy 123rd anniversary sa atin. At patuloy kong panalangin na ang bawat isa sa atin ay tunay ngang lumago sa pananampalataya, buklurin ng pag-asa, at itaguyod ang pagmamahal. To God be all the glory. Amen. Isang magandang umaga po mga kapatid na nakarinig tayo muli ng isang mapanghamong mensahe ng buhay. At dahil dyan, iniimbitahan ko po kayo na samahan niyo ako sa pagdulog ng panalangin sa ating Panginoong Diyos. Tayo'y manalangin. Dakila ka o Panginoon sa aming mga buhay. Sa mga nagdaan naming mga karanasan, marami po kaming natutunan. At ang bawat natutunan namin yon, ang siyang nagkakaloob at nagbibigay sa amin ng kalakasan. Hayaan mo, Panginoon, na sa pamamagitan ng mga mensaheng aming naririnig, tuwing babangon kami sa aming mga higaan at maririnig namin ang ganitong salita mo, nagiging inspirasyon namin ito, Panginoon, sa aming mga buhay. Narito po ang bawat iyong mga anak na aking pong idinadalangin, na nakikinig sa iyo, O Diyos, sa pamagitan ng mensahe ng buhay sa online service. Ang devosyong ito, Panginoon, ay tunay ngang ginagamit upang maging masuri namin ang aming kalagayan, ang aming pananampalataya, ang aming pagtitiwala sa iyo. Hayaan mo, O Diyos, na kung meron man ngayon nababagabag, meron man may mga problema, dakilang Diyos, akin pong idinudulog sa iyo. Ipagkaloob mo, O Panginoon, ang kanilang karaingan. Ibigay mo ang sagot ng kanilang mga panalangin. Upang sa ganon, Panginoon, ay hindi sila mawalan ng pag-asa. Bagkus, O Diyos, ito ang kanilang panghahawakan upang makamtan nila ang kapayapaan ng buhay, lalong higit ang pagtahak sa mundong aming kinagagalawan. Maraming salamat, O Diyos, sa umagang ito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ito ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen at Amen.